Narito ang pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong Martes, ika-21 ng Oktubre, 2025. Ang bagyong mino-monitor natin ay huling namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Taglay pa rin ito ang hanging may lakas na 85 kilometro bawat oras at bagsong umaabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at may kategorya na Severe Tropical Storm. Bukod sa bagyong Ramil, mayroon din tayong namataan sa silangang bahagi ng Mindanao na isang low-pressure area na nasa loob ng PAR. Base sa Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas mula ika-27 ng Oktubre hanggang ika-1 ng Nobyembre, may posibilidad na mabuo ang isang panibagong bagyo sa loob ng PAR. Patuloy nating mino-monitor ang LPA na ito sa silangang bahagi ng Mindanao upang malaman kung tatawid ito sa ating kalupaan. Ayon sa climatological track sa buwan ng Oktubre, may mga bagyong tumatawid sa ating bansa kaya't patuloy ang aming pagmomonitor upang makapaghanda ng maaga. Posible rin itong humina o lumakas kaya maging alerto upang makaiwas sa malubhang epekto. Ngayong araw, posible pa ring makaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at Babuyan dahil sa epekto ng hanging easterlies. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Laoag, Baguio, Metro Manila, Tagaytay, Tuguegarao, Aurora, Quezon, at Legazpi, bahagyang maulap na papawirin ang mararanasan. Maganda ang panahon na inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon. Kung may mga gawain kayong kailangang tapusin, magandang araw ito para dyan. Inaasahan natin ang agwat ng temperatura sa Legazpi na 24 hanggang 31 degrees Celsius, Tagaytay, 22 hanggang 28 degrees Celsius, Metro Manila, 25 hanggang 31 degrees Celsius, Baguio, 18 hanggang 23 degrees Celsius, Laoag, 25 hanggang 30 degrees Celsius, at Tuguegarao, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas, at Mindanao, inaasahan ang pagbuti ng panahon ngayong araw kaya mababa ang tsansa ng pag-ulan dahil sa paglayo ng bagyong Ramil. Malaya kayong makakapaglaba o makakatapos ng inyong mga gawain. Ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands ay maaaring umabot sa 24 hanggang 31 degrees Celsius, Puerto Princesa, 24 hanggang 31 degrees Celsius, Zamboanga, 24 hanggang 34 degrees Celsius, Davao, 26 hanggang 34 degrees Celsius, at Cagayan de Oro, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan kaya malaya pa ring makakapaglayag at makapangisda ang ating mga kababayan. Ngunit, mag-ingat pa rin sa mga nais pumalaot para sa inyong kaligtasan. Para sa mga karagdagang impormasyon, huwag kaligtaang mag-share at mag-subscribe para sa mga pinakahuling update. Ingat po kayo mga kababayan at pagpalain tayo. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Ito po ang ating weather update ngayong Lunes, October 20, 2025. Dito po sa update natin patungkol kay Bagyong Ramil, kaninang alas 5 Gs 5:10 ng umaga ay tuluyan na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 605 kilometers west ng Laoag City, Ilocos Norte. At dahil sa patuloy niya na paglayo sa ating kalupaan, sa kasalukuyan ay wala na itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin ngayon ay yung easterlies o yung mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean. Ito ay nangyayari dahil sa pag-ikot ng Earth sa kanyang axis at may sumusunod na atmosphere pero meron ding times na hindi nakaka-apekto itong easterlies and meron din namang times of the year na mas nakaka-apekto yung easterlies katulad ng sa ating weather situation ngayon. Itong easterlies po ay nagdadala ng maulap na kalangitan pero limitado lang yan dito sa extreme northern Luzon. Ibig sabihin, magiging maulap at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa Batanes at sa Babuyan Islands. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms or yung mga localized thunderstorms. Ito yung mga pag-ulan for a specific area lamang and for a short period of time. Mananatili pa rin yung epekto ng easterlies at mananatili pa rin na may kaulapan na posibleng magdala ng mga pag-ulan dito sa extreme northern Luzon. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Kaya pwede na po tayong maglaba at makaka-recover na rin po tayo, lalo na dun sa epekto nung nakaraang bagyo na dumaan sa atin na si Bagyong Ramil.
Ang temperatura sa kasalukuyan dito sa Metro Manila ay nagre-range from 25 to 31, sa Baguio naman ay 18 to 23, sa Tuguegarao ay 25 to 31, at sa Legazpi ay 24 to 31. Dito naman sa Palawan at sa buong Visayas at Mindanao ay patuloy tayo na makakaranas ng maaliwalas na panahon. Ibig sabihin, mababa lang yung tsansa ng mga pagulan na posibleng magdulot ng mga malawakang pagbaha. Ang posible lang ng mga pagulan na maranasan natin ay dala ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 24 to 31, sa Cebu naman ay 26 to 32, sa Iloilo ay 25 to 31, at sa Davao ay 26 to 34. Para sa ating magiging lagay ng panahon sa susunod na 3 araw sa mga piling syudad sa ating bansa, simula Wednesday hanggang Friday dito po sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City. In general, buong Luzon po ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganun din naman dito sa buong Visayas. Pero dito sa Mindanao, partikular na dito sa Davao, by Friday ay makakaranas na tayo ng mga kaulapan na posibleng magdala ng mga pag-ulan. Kasama din po yung eastern part ng Mindanao. Pero sa natitirang bahagi ng ating Mindanao ay makakaranas naman tayo ng patuloy na maaliwalas na panahon at mababang tsansa ng mga pag-ulan. Kasama dyan yung Cagayan de Oro City at Zamboanga City. So, meron pa po ba tayong inaasahan na kasunod itong si Bagyong Ramil? Dito po sa ating threat potential, ito po yung Tropical Cyclone Threat Potential, TC Threat Potential. Ibig sabihin nito ay ano ba? May kakaroon ba tayo ng kasunod pa na bagyo after nitong si Bagyong Ramil? Ito po si Bagyong Ramil, international name po niya, yung Fengshen. Simula October 27 hanggang November 2, ay may nakikita tayo, kahit low chance pa lang na may mabuo dito, ay heads up lang po at ini-inform na natin yung ating mga kababayan sa posibilidad na naman na magkaroon tayo ng posibleng low pressure or circulation dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility magmula hanggang sa ito ay pumasok ng PAR dun sa binanggit natin na week 2. Ilan pa po bang bagyo ang inaasahan natin bago matapos ang taon? So, 5 to 12 po, pero ito po ay hanggang March next year. So, kung alisin po natin yung hanggang March, hanggang December na lang, ay magiging 5 to 9. At dahil ngayong October, ay meron ng 3 bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ay babawasan natin ng 3. Ibig sabihin, yung 5 to 9 natin ay magiging 2 to 6. Ibig sabihin, 2 hanggang 6 na bagyo na lamang po yung ating inaasahan hanggang sa matapos yung taon natin ngayong 2025. Pero again, gusto po natin banggitin na itong mga forecast number natin ay based on historical data and then sa ating forecast, seasonal forecast. At hindi po ibig sabihin na umabot na tayo ng ganung number, 2 to 6, ay hindi na tayo magkakaroon ng bagyo. Maaari pa rin po na lumagpas at maaari din naman na mas konti pa dun sa ating inaasahang number ng mga bagyo bago matapos ang taon na ito. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:33 PM at muling sisikat ng 5:49 ng umaga.